ng lahat ng gulo? Wala akong dahilan na magsimula ng gulo dahil hindi ko naman sila kalaban. At pangalawa, nagmamadali akong lumabas dahil nag-aantay na yung aking driver. Pangatlo, ako'y gutom na dahil malayo yung biyahe Davao. Doon sa yung check-in na lang isang oras. Pagkatapos sa 1 hour and 45 minutes yung nasa eroplano ka. Kaya nang dumating kami ng alas 12, gutom na ako because I had very light breakfast sa Davao City. Kaya't walang dahilan na ako mag-umpisa ng kaguluhan dahil hindi ko naman sila mga kalaban eh. So paano nagsimula ang gulo lahat? Nagsimula yung gulo nung matapos kong kuna ng seal photos. Si Claudine na minumura yung counter girl sa Cebu Pacific, naawa ko kasi doon sa counter girl o doon sa yung land stewardess, ground stewardess, at naawa ko dahil she was dropping names at saka sinasabi niya ipapasisanti niya at pinatatawag niya yung mga Gokongwei. Okay. Mon, kanina kasi pinapanood namin ang interview mo sa interview ng mga kapatid mo rin, ano? Pero sabi ni Rafi, huwag sana magtakbo ang landas natin, Mr. Santiago. At sabi naman ni Ben, last man standing tayo, titingnan ko ang galing mo. At sabi naman ni Erwin, tingnan mo ang ganti ng Tulfo, Raymart Santiago. Anong ibig sabihin nito? Gaganti ba ang Tulfo Brothers kay Raymart? Alam mo, hindi mo masisisi yan dahil kadugo ko yan eh. Mga isang pusod lang kami. Isa lang ang pinanggalingan namin. Pero sinabi ko nga sa kanila, huwag na dahan-dahan na kayo magsasalita dahil tapos na yung pangyayari. At yung public opinion para sa atin, ano pang kailangan natin? Okay. So kinasuhan mo mas malakas yung public opinion kaysa kung gumanti tayo. Oo. Pero kinasuhan mo na si Raymart at ang grupo niya. Anong kaso ang kinaso mo sa kanila, Mon? Unang-una yung physical injuries at yung grave coercion doon sa pagkukuha niya yung pamimilit niyang kunin yung aking cellphone. Meron bang pagkakataon na kayo ay magkasundo ng kampo ni Raymart at saka ang kampo niyo, Mon? Sa ngayon magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nasaktan. At nakita naman ninyo, masyado akong bihado. Kukonsultahin ko yung abogado ko kung ako'y makikipag-areglo. Okay. Sandali lang muna. Bibigyan lang natin pagkakataon maka-react si Raymart. Raymart? Raymart? Ano pa? Yung reaction mo sa mga sinabi ni Ginoong Mon Tulfo. Sa akin po, parang natakot lang po ako dun sa mga sinabi ng mga kapatid niya. Dahil normal na tao ko, may mga anak, may asawa. Simpleng buhay lang naman ako eh. Pero ikaw ba ay nakahandang makipag-ayos kay Mon Tulfo kung may pagkakataon? Kagaya po nung sinabi niya, magsisinungaling ako kung oo, mag-iisipan pa. Dahil sa ginawa niya sa asawa ko. Okay. Okay, maraming salamat Raymart, Mon, maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Maraming salamat, Noli. Salamat po. Ted. Salamat, kabayan. Ako muna. Isang lalaki sinabihan umano ng engkanto sa Puerto Princesa City sa Palawan. Nagpupumiglas at nanlilisik ang mga mata ng 17 taong gulang na may pangalang Kaloy. Tumangging umarap sa kamera ang pamilya ni Kaloy, pero kwento nila nagsimula ang kakaibang kilos ni Kaloy nang nilinis ng binatilyo ang kanilang bakuran noong Huwebes. Nag-iba na rin umano ang boses ng binatilyo. Rumespande ang mga pulis at dinala sa albularyo ang lalaki. Sa ngayon, maayos na raw pakiramdam ni Kaloy. Tumanggi naman mag-komento ang simbahang Katoliko sa nangyari. Pero payo nila, magdasal at palakasin ang pananampalataya na lamang. Ay, naku.
Encanto talaga. Naniniwala ka ba sa Encanto? Kung kailangan ng security guard. Hindi, Encanto Tsaka naniniwala ka. CCTV. Naniniwala ka sa Encanto? Ako naniniwala. Ako rin. Kasi kasi may pinanggalingan ng mga storyang ganyan eh. At saka Oo. maraming bagay talaga na hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan ng tao. Oo. Aswang. Oo. Napunta tayo sa aswang ha. Malayo pa November Hindi, 1. barkada yan eh. Duwende, Encanto, Kapre, Aswang. Ayun. Magkakabarkada yan eh. Ayun. So ako naniniwala din. Although hindi pa ako nakakita. Bigla ka sinabihan. Parang kasi napihan ka ba yan? Sino hindi sasabihan sa news natin? Oo. Nagbugbugan sa airport, nagbugbugan sa club. Ano? Nagbubugan sila Pacman. Oo. Nagbugbugan si Mayweather at saka si Pacman. At saka si Cotto. Alam mo kuya, ate itong pangyayari sa airport, nakapagbigay sa atin talaga ng ano to panggising. Saan naman nakakita? International airport, walang CCTV. Oo. Mismo doon sa baggage area. No. Meron. Meron. Sorry po. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Yung wrong, meron. Hindi nga eh. Sila naman. Hindi ito biro kasi nga mawalang galang po. Huwag naman sana mangyayari. Paano kung may bigla sumabog dyan? Hindi. Paano po kung yan Terorista. pasukan ng terorista? Yan. Paano kung may magnakaw ng bagahe na may bagahe? Ano ba naman yan na iya management? Pero may budget na dapat sila. Dalawang daan na lang ang Magkano lang naman ng fee. CCTV? Yan naialam ko, listahan ng mga bibili nilang para dun sa mga x-ray. Pero Gamit natin ng terminal. Panagay ko ito. Magkabilang panig. Hindi, walang Pagkabilang panig dapat Nakita ko naman ang nakaawatin. inaawat. Paano ka naman, kung ginugulpi na yung isa, tapos hindi naman sinasawa yung iba, hindi. ayaw Ha? Ayaw nilang hawakan yung artista. Ako ng video sexual dito, pero harassment. di ba? Tapos daw sabi, hindi daw niwala man ang gagawin na investigation ng NAIA management dito. Ayun. So, Ay, nako. kailangan talaga. Ang daming nangyari na yung araw na Hindi, ito, yung ano? CCTV, ano yung seryoso? Oo. Although, sumunod naman sila sa requirement na dapat may CCTV. Tapos, Cebu Yan Pacific ang na naman. sumunod na gumagana Naman dapat. sa Cebu Pacific, Ay, nako! bukas sasakay ako sa inyo ha. Baka delayed na naman ang flight. Hindi, laging Asahan ano. mo na yun. Oy, laging ano yung Cebu Pacific, laging mareklamo. Ba't sila lang man? Nireklamo, sila lang. Sila lang talaga. You know why? Kasi sila ang pinakamura, sila ang pinakapato. Kasi mura yung kanila. Kaya, Pinakamaraming flights. pinakamaraming flights pati. Kaya pinakamaraming delay. Pinakamaraming flights pero kulang si aeroplano. At yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Sorry po. Lunes sa Lunes, ang dami niyong reklamo. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. Wala nang magbugan ha. Maraming salamat at magandang